Indeed, your presence is here, God. We give you praise for everything that you have done in our lives. Nothing could ever compare to you. We are here to acknowledge that you are the Lord over our lives, to acknowledge your greatness, your power, your authority. You are so sovereign. We are here to glorify you, Lord. Glorify you with our lives, how we live our lives, and to always be in your presence, God. Compared to your greatness, Lord, we are so little. Kamay lang mi. Pero dako kay ka sa amo ang mga kinabuhi. The Bible says in Colossians 1:16, through His power, all things were made. Things in heaven and on earth, seen and not seen. All spiritual rulers, lords, powers, and authorities, everything was made through Him and for Him. Jesus was there before anything was made. Hallelujah. And all things continue because of Him. Hallelujah. Lord Jesus, our King who sits on the throne, we just want to honor you today. You are glorious and wonderful, and nothing compares to you, God. Let us declare the magnificence of God, His work, His glory, His power in our lives. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging sea, that
contain you. We don't even understand, Lord, unsay naa sa imong hunahuna. But what we can do is to glorify you, to honor you, to live our lives for you. Let us be in the atmosphere of worship today, because the presence of the Lord is evident in this place. It is so strong that it can break every chain and it can give us freedom. And the joy of salvation will be in our hearts. The world cannot contain you, my Lord. You made
the life that we can worship you. Thank you, Lord God, for calling us to sing around your throne. Calling us, Lord God, into your kingdom, to be your people. Salamat, Ginoo, nga imong gihimo ang tanan aron kami maduol kanimo, Dios. Lord, usa kadako kay namong kadaugan, Ginoo, nga kami makapadayag, maka-express sa among mga tingog sa pagpasalamat kanimo. Kay ikaw ang among manluluwas. Ikaw, Ginoo, ang Mesiyas nga mianhi aron luwason kami. Lord, among ibayaw ang imong pangalan. Dito gayon sa kahitasan, O Dios, ang imong pangalan pagabayawon. Tungod sa imong pagkabuutan o pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Lord, dili gayon matupngan ang imong kamaayo, ang imong paghigugma kanamo, Dios. Nining orasa, nining maong dapit, Ginoo, tuguti nga ang among mga tingog imong madungog, O Dios. Maabot kayo niya sa imong trono, tingog sa pagpasalamat, tingog sa mga pagdaig, tingog sa pagsimba, Ginoo, tungod kay ikaw ang among Dios. Hallelujah! Dalaykon ka, Ginoo. Ikaw ang Dios sa among kaluwasan. Ikaw ang Dios sa tanan lakip sa among kinabuhi, Lord God. Imo kaming gihigugma bisan walay angay, dili angayan. Imong gibuhis ang imong kinabuhi, O Dios, aron lang lukaton kami gikan sa kangit-ngit, gikan sa kasalanan. O karon aniya kami, O Dios, nagabarok din sa imong kahayag aron pasidunggan ka, aron, Ginoo, ibayaw ka o simbahon, O Dios. Busa nini kabuntagon, Ginoo, niya ang imong mga kanakan, Lord God. Niya, O Dios, ang imong katawhan, mga linuwas, pinagi sa imong dugo, Ginoo. Lord, pagkadaig ka nimo, God, nagapasidungog ka nimo, Dios. Come on, people of God, lift up your voices to the Lord. Hallelujah! Yes, oh God! Hallelujah to the God of all grace. Hallelujah to the God of our salvation. Hosanna in the highest. Hosanna most high God. Hallelujah to the God of all creation. Hallelujah to the God of our salvation. Hosanna in the highest. Hosanna most high God. We worship you. Hosanna. Hosanna most high God. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Hosanna most high God. We worship you. God, we worship you alone. Hallelujah. We worship you alone. Come on, give glory and honor to Jesus alone. Hallelujah. Lord, we worship you. We adore you. We glorify your name. Lord, ang hinungdan nga niya kami, ikaw lamang, O Dios. Ang hinungdan nga gaawit kami, tungod kanimo, Ginoo. Nalipay kami pag-ayo diya sa imong presensya, O Dios. O salamat, Ginoo, nining orasa, Lord. Ikaw mag-release sa imong mga panalangin, alang ka namong tanan. Dawata ang among mga pagsimba, dawata ang mga pagdaig, ang paghimay sa imong ngalan. Ikaw ang takosing tanan. In Jesus' name, and all God's people will shout. Thank you, Lord. Malingkot na mga igsoon. Lingi ang imong tapat, kilid o kilid. Inga, God bless you, brother or sister.
Salamat sa Dios sa iyahang presensya niining kabuntagon. Bilan ninyo ni mga igsoon nga sinati ka sa kaayo sa Dios. Maayo ba ang Dios karong tibok semana? Karong adlaw ning tabok na pudta sa ikatulong buwan mga igsoon sa tuig. Napo na lang gyud ka buwan, Pasko na pod. No? Napo na lang. Napo na lang atong latason. Lain na pod nga tuig mga igsoon. Paspas kayo ang pag-roll sa mga adlaw o buwan katuigan mga igsoon. O akong gina-welcome ang tanan dinhi sa ato ang panagtigo mga igsoon. Welcome to your home, the church that cares. No? Phrygian Church, a church that cares. Amen. Atong gi-welcome tanan, pakpakan nato ang Dios. Nabatay mga first timers karon kay ato sang i-welcome sila nga mainiton gyud nga pag-welcome naa. Ato sa hayon nga motindog mga igsoon. Sige lang diha lang sa inyong gilingkuran kay atong diha diri to abri dito mga igsoon asa pa? Diha po sa tubangan. Tuwa dito sa likod. Ato pakpakan sila mga igsoon. Amo mong gi-welcome nga mainiton kay nga pag-welcome dinhi sa Phrygian Church. Pwede na mo makapanglingkod. Salamat sa Dios. Ang Dios magapanalangin kaninyo. O akong i-declare ang double portion sa blessings in Jesus' name sa mga nanag-invite karong adlaw. Imuha ang double portion sa mga panalangin. Praise the Lord. Maayo ba ang Diyos? Salamat sa Diyos. Ako sa nang iuna ang ato ang mga announcement. Hapit na ni atong encounter this month na ni mga igsoon. 2021 niya ay ka-22 na Sunday man, so mahog siya 3 days ang ato ang ang ato ang celebration sa encounter mga igsoon. Friday night, then Saturday, then Sunday pagka 22 ana. Natay gamay nga contribution na mga igsoon para sa itong pagkaon. Tag 300 pesos lang para makakaon puntaan ng mga oras, ang mga panahon na. Muna nga akong gi-encourage ang tanan nga katong wala pa, labi na katong napa sa cell group, just connect to your leader para ma-process before aning maong adlaw. And every last Sunday of the month, ato nang gitawag og Testimony Sunday. So, katong nakasinati sa mga milagro sa Dios, katong nakasinati sa kaayo sa Dios, sa imong kinabuhi, sa imong family, you are encouraged to prepare. Just tell your leader, sultihin lang inyong leader mga igsoon nga mag-testimony ka, pwede rin nimo imong isulat ang imong testimony para dali ra, mabasa rin nimo dayon, dili ka masalang-salang ba atis mapasunod nimo para mas dali. No? So ato ning ang atong tuyoan ni para ma-glorify si Lord o makabalupod ang tanan. Giyon sa kapag trabaho sa Ginoo or giyon sa pagtrabaho sa Ginoo imong kinabuhi. Last Sunday unta to pero na apikehan ta sa information or sa announcement. So magsugod lang gyud ta karong March mga igsoon nga ato nang himuon nga last Sunday nya timing pod kay ato man ng life celebration Sunday every last Sunday of the month. Katong akong giingon ba nga mga unta magdala mo sa inyong paniud to mga igsoon and you can invite your friends, your families and loved ones. So kay balo ko mga igsoon nga na mga testimonies gyud ang tanan. Amen. Doon na may mga nagchat sa mua nga anin hitabo siyang kinabuhi, milagro kay hitabos kinabuhi. Igsoon dili ko gusto nga kami lang makadungog ana. Gusto ko nga makadungog ang tanan para mag-glorify ang Ginoo. Amen. So, sa makauna lang submit sa pangalan, ato nang i-arrange mga igsoon. Praise the Lord. So this morning, Communion Sunday ro nato. So let us be aware of that, no? Na naatay Communion Sunday. Every first Sunday of the month. Nindot kayo mga igsoon ang magpagamit sa Ginoo. Sultihan ta mo, nindot yung kayo. Murag, lain na pod nga view, lain na pod nga lain na pod nga dating sa imuhang kinabuhi. No, usahay sumol biya po ning kinabuhi no nga ang atong ginahuna sige lang tag balik anang kompanya, trabaho na po niya dayon
Murag sumol kay ba labi nag ang imuhang mga kauban, mga dili ka kauyon, muna nga di ka ganahan. Pero mo live it up na kasi mong pag-alagad sa Ginoo, mausab na pod ang dagan, mausab na pod ang atmosphere, environment nimo. Mo na katong nag-desire na nga magpastor, sige, ayog dugaya. Kay basig mabalikan ka sa Ginoo. Wan ra bay pastor sa langit. Okay, so this morning I want to share with you trusting in God's faithfulness. Actually, gusto niya na akong i-series po, may tungod sa faithfulness mga igsoon. Gusto na akong hisgutan. First of all, ang faithfulness sa Ginoo. And then, later on, sunod nga mga Sunday, atong hisgutan ang impact pod sa atong faithfulness nga niya. He is so faithful to us, and then ato pod ning mahisgutan, ang ato pod nga faithfulness sa Ginoo. Unsay impact nga may tabo sa atong kinabuhi. Ato idako balik atong mga ulo. Father, continue to bless your word today. Lord, as we open our hearts, speak to us, Lord God. Thank you so much for the anointing of the Holy Spirit nga niya karon din hiyo Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Doon sa katao sa Bible mga igsoon nga medyo naa siya sa kaluya, naa siya sa down times. Niabot ang iyang panahon mga igsoon nga murag medyo nawad-an na siya og gana. Matud pa niya diri mga igsoon. So I say, my splendor is gone. Nagkuha na siya, naglament. Ang kanang word nga lamentation mga igsoon, nag-uol or sa pinakalawom pa na nagbangutan. So I say, my splendor is gone. Mabasa ba diha? No, naa. Is gone. And then English siya, and all that I had hope from the Lord. Nahurot na ang ako ang mga gilauman diya sa Ginoo. And also, matupan niya, I remember my affliction and my wandering. Kadit sa ako sa ring tiwason gamay na lang gyud. Na ay gamay nga ning interrupt. Basta naa lagi cellphone mga igsoon, naagi interruption. Palihog ko ano ba? Okay, so mato pa niya, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. And then verse 20, I will remember them. Ako gid silang gihinumduman ang ako mga kapakyasan, ang akong kasakit, mga kapait nga naangkon. And my soul is downcast within me. Yet, this I call to mind, and therefore I have hope. By the way, ang writer ani mga igsoon si Prophet Jeremiah. Sa dihang panahon bitaw nga nagkuan na siya, doon na siya mga kasubo. Naa siya, kay balumanta nga kinintawan na usa ka bata pa nga propeta nga diin gi-attack po siya sa mga katawhan. Niabot ang panahon nga murag medyo down na po siya. Pero doon ay sa kabutang nga iyahang ilauman. Bisan kadtong tanan nga nahinumduman niya ang iyang kapait, kalisod, down na siya, way mutuon niya, pero naa siya gisulti. Yet, this I call to mind, and therefore I have hope. So nabalik ang iyang pagtukan. Kanira gyud sa kabutang nga matupan niya, because of the Lord's great love, we are not consumed. Tungod sa kadako sa gugma sa Dios, wala ta mahurot, wala ta mapuo, wala ta niya hutda sa destroy. Tungod kay balo siya nga ang Ginoo samtang ang mga katawan nagpadayon pagpakasala, ang Dios nagahatag pog judgment, nagahatag pod og silot, ang uban kamatayon mga igsoon. Kaysa una, ang Diyos wala pa magpadayag sa iyang grasya. Wala pa magpadayag sa iyang grasya nga naa ni Jesus Christ. So tanan nga, diha-diha ang mga kasalanan, makasala sila sa Diyos, dali na yung kayo sila, i-destroy. Unlike karon,
Pag-abot ni Jesus, niabot po ang grasya. Nga kanunay naglapaw sa ato ang mga kasaypanan. O mudako ang sala, mudako po ng grasya. Grabe si Lord mo, inat ba? Nya, mato pa niya dire, ang iyahang kaluoy, dili gayod mapakyas. They are new every morning. So bisan pa man og dunay mga nakita niya ba nga grabe ang pagrebuildi sa mga tao, grabe ang pagsupak sa mga tao. Kita gyapon niya nga dunay at least doon na patay malauman kining gitawag og God's faithfulness. Great is your faithfulness. Tungod kay kung naa ang pagkamatinud-anon sa Dios, dili gyud na wala ang gugma. Iyan akong gugma, yang kaluoy, ang iyang kahingawa, mga igsoon. Kay siya, gugma man, siya maluluyon man, sadyang naa ang iyang pagkamatinud-anon, mukuyog po na. Kuyog po na, matinud-anon siya. So, kung matinud-anon siya, ang iyang gugma nagpadayon, ang iyang kaluoy nagpadayon. Nga matud pa niya, tungod ana, wa ta mahurot. But pasabot, wa ta patsya ba? Dili ba ta maka-relate, ana, nga, grabe na ko sa una, kabadlungon, grabe na ko ka makasasala sa una, pero, wa, jud ko i-destroy. Great is the faithfulness of God in my life. Dako kayo ang iyang pagkamatinud-anon sa akong kinabuhi. Even though sa panahon nga ako siyang gilimod, ako siyang distansyaan, wa ako manumbaling niya, nagpadayon sa pagpakasala, pero tungod kay naayang gugma, naayang kaluoy, wa ko i-destroy sa Dios. Amen? Ako mga igsoon, makaingon gyud ko ana nga, tungod sa faithfulness sa Ginoo, na ako karon sa inyo tubangan. Daghang mga panahon nga nagpalayo ko sa Ginoo, daghang pa mga panahon nga medyo hapit gyud madisgrasya akong kinabuhi. Dili lang kay sa sakit, kapila ko madisgrasya sa kadalanan, pero nakaingon ko nga, great is your faithfulness, O Lord. Makaingon ko nga, grabe ang imong pagkamatinud-anon sa akong kinabuhi. Nga bisag panahon nga naata sa situation nga wa gyud tay pakialam mahitungod niya, pero naara siya gihapon. Wala ta niya i-destroy. Now, unsa maning trusting in God's faithfulness? It is putting our full confidence in Him and relying on His perfect and unfailing love, knowing and believing that He will never fail us. Ang atong pagsalig sa iyahang pagkamatinud-anon, nagpasabot ni nga atong gibutang ang kinatibukan natong pagsalig, kumpiyansa, confidence in Him, diha niya, o atong gipiyal ang atong kaugalingon diha sa iyang hingpit, nga paghigugma, nga dili gayod mapakyas, knowing and believing, nga dili po ta niya pakyason po. Doon ay mga panahon igsoon nga wala nimo dawat ang imo mga pagampo. Doon ay mga panahon nga dili nato makita ang tubag sa Ginoo. Sometimes murag gi-rejecta. Murag rejected ang ato ang request, ang atong prayer. Pero sultihan ta mo igsoon, si Lord basta magawas ng iyang pagkamatinud-anon. Ang atong pananaw rejection, pero diha ni Lord, redirection na siya. Redirection. Mura gi-reject ka, pero gi-redirect ka di ay ka. Ambot pasabot nga, gitagaan kag laing pamaagi. Para mas munindot pa, mas maayo pa ang resulta diha sa imong kinabuhi. For example, ning salig ka sa iyang pagkamatinud-anon, na kay gipangayo nga Lord, tagay kog trabaho. Unya pag-apply nimo lain na nakasulod. Lord, wa ko nimo tubaga. Lord, imong gi-reject akong pagampo. Igsoon, wala ka i-reject. Doon ay mas maayo para nimo nga giandam niya. Redirection. Doon ay mga panahon po nga bugat na kayo ang imong pagampo. Tinud-ano na gyud, hilak na gyud ka. Pero wala gihapon.
Pero later on, makita nimo, the Lord answer, or He will answer you a different way. Sa laing paagi iya kang tubagon mga igsoon. Nga naman, your God, our God, is so faithful. His faithfulness will remain. Dili na mausab ang iyang pagka-matinud-anon. That is why we keep on trusting in His faithfulness. Atong isalig nga tong kinabuhi. Karon mga panahon na mga igsoon, daghantag makita sa mga palibot na to. Daghang mga politiko nga musaad, daghang mga istorya nga nindot, daghang mga pasalig. Nya dayon, musalig dayon ta. Mulaom dayon ta. Pero later on, moingon din ka nga, budol man ta. Nailad man ta. Yes, of course, ang mga tao, even kining kalibutana, dili ka kakita og perfect ang iyang faithfulness. Only diha sa Ginoo. Mao na nining panahon na karon, atong ipiyal, atong isalig ang atong kinabuhi, ang atong mga plano, ang atong journey diha sa pagka-matinud-anon sa Dios. Our God is faithful. Amen? Our God is faithful to fulfill His promises. Sa ako nang giingon, ang atong gipangayo, usay dili maangkon, dili na tumadawat, pero instead, lain ang giyang hatag. Kung imo lang yung i-discern, imo lang yung panidaan mga igsoon, even though wala nimo maangkon perfectly or the same yun exactly, but God has blessed you different way. Sa laing pamaagi, iya kang gitubag. That is why, ang iyang mga saad, igsoon, iyan ang tumanon because He is faithful. Doon na siya saad dito ni Jacob. Gisaaron niya si Jacob. Si Jacob, while he was kanang gitawag og ning layas siya ba ngadto sa iyahang mga kaliwat tungod sa iyahang sala sa iyahang igsoon nga si kisa igsong Jacob gani Esau nga iyang kaluha. At this time naabot siya sa usa ka desierto nga diin dito siya nakatulog. And then gipadamgo siya sa Ginoo. Gainan siya sa Ginoo, I am with you and watch over you wherever you go. Pero ingon siya, and I will bring you back to this land. Asam ning this land, katong yung gigikanan, katong dito gibutangan niya sa Ginoo. Ingon siya, I will not leave you until I have done what I have promised you. Ingon siya, dito ikaw biyaan. Kani mga igsoon nga pagkasulti, gipadayag sa Dios ngadto kang Jacob ang iyahang pagkamatinud-anon. Ingon siya, when I promise you, dili ti kabuhian, dili ti kabiyaan, gusto kong imonitor nako ang imong kinabuhi, gusto ko makita nga ang akong mga saad matuman. Ug dili ti kabiyaan, hangtod nga matuman kini. Og misalig og mituo si Jacob. Even though ni adto siya sa kadlapit mga igsoon, ni abot siya 20 ka tuig dito siyang kaliwatan. Dito siya naminyo. Pero dito gipanalanginan siya, pero dili siya taga dito. Ang saad sa Dios, dalhon ti ka pagbalik anang yutaa og dinhi ti ka panalanginan, dinhi ti ka pasanayon. Ingon siya, dili gyud ti ka biyaan. So bisag asa ka moadto karon, sige, bisan pa og na layo ka sa akong gibutangan nimo, pero naaman ko'y saad nimo, so og naa ka diri, kuyugan ti ka kay di ti ka buhian kay naa ko'y saad nimo. Kung naay saad sino sa imong kinabuhi, kung imong gikuptan iyang saad, igsoon, bisag asa ka, naa ang Ginoo kay gusto niyang tumanon iyang saad, diha ka nimo. Because He is faithful. Our God is faithful. Madali man o madugay. Ang saad sa Dios tinuod gayud. Imagine,
Balikan pa na to si Abraham. Si Abraham ang ison gitawag sa Ginoo 75 years old. To leave your family. Nga to ka sa dapit hindi to ka i-bless. Pasanayon ti ka dito. Walay anak si Abraham. So si Abraham ning kuyog dahil sa Ginoo ning lakaw bisag wa siya kay makasayong adto pero 25 katuig mga igsoon nga nagsunod siya sa Dios. Usa pa siya tagaig usa ka Isaac. Sino ang kag 25 katuig? Kita mga igsoon buwan pa lang kapin manluod na ta. Amen? Ato na yung sokton si Lord. Wa man lagi, Lord. Iyong ka, Lord, tagaan ko ni mo kuya. Wa man lagi. Iyong ka, paminyoon ko ni mo rin tuig. Wa man lagi. Natapos, December, nakapapit, Lord. Hapit na. Wa lagi. Ingos, Lord, kadinalian ba ni mo? Si Jacob, kinipod, 20 katuig siya dito, almost around 20 years siya dito, nahimong katabang, nahimong nagbuhiog, nagbantay sa mga karnero, kanding sa iyahang igagaw. Or uyuan ba to? Then after ana, mga igsoon, pila katuig, mga almost 20 years, ning balik siya, gidala siya nga to sa yuta, nga diningon si Lord, ibalik ti ka dinhi, kay dinhi ang imong panalangin. O gituman gyud sa Dios. Nga naman, o sa sulti ni Lord, I will not leave you until I have done what I have promised you. I-apply na si mong kaugalingon karon. Ay na si Lord, I believe nga kining istoryaha, imo ning istorya nako. You will not leave me until you will do what you have promised to me. Believe His faithfulness. Amen? Tanawa si Joshua. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone has fulfilled because God is so faithful. This is the reason why we continue to put our trust. Igsoon, maghisgot kitag faithfulness. It must be a lifetime. Kung gusto ka makasinati sa pagkamatinud-anon sa Ginoo, ayaw pag-serve niya sa mubo lang nga panahon. Ayaw pag-serve niya sa papila lang ka tuig o buwan. I-serve siya sa tibuok nimong kinabuhi. Kay ang pagkamatinud-anon sa Dios, hangtod na may kinabuhi pa ka. Dili pwede nga tagaan mo limit si Lord, testingan taning Ginoo, testingan na to kung naabag yun. No. Igsoon, sa dihang magpadayon ka, little by little, His faithfulness, ang iyang pagkamatinudan, imo nang masinati. Promise upon promise, hinay-hinay na nga ituman ni Lord. Di na niya tingbon. Hinay-hinay na. Kaya iyang faithfulness will go through all generations. Muna, pag-abot na time nga si Joshua, guwang na kaayo, padong na po siya mo biya, iyang gisulti na, gisumarin na niya, gisultian niya ang katawhan sa Israel. Gipahibalo niya, nga walay bisag usa, nga mga maayong saad. Nganong na may good promises, naman po yung promise nga, i-destroy ti ka, anatuman gito, pero ang gihisgutan ni Joshua karon, ang mga saad nga kaayuhan para sa katawhan, gituman gayod niya. Gusto po kong masayod mo, ani, gikan sa pinakahamtong na to, nga tos pinakalinghod, gusto ko masayod mo, nga wala pa'y saad sa Dios nga iyang gipakyas sa atong kinabuhi. Ang tanan, iya gayod nga gita tuman igso. Hebrews chapter 13:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. So para ato na pod ni, kuptan na to. Ato yung ibutang atong pagtuo, dili ta tipas-tipas. Ato yung isentro ang atong paglaom diya kaniya, ang atong pagsalig diya kaniya. Kay kining nagasaad na to, matinud-anon. Siya nga nagasaad, matinud-anon. Ang problema lang, do you know the promise of God?
Kahibalo ba ka sa mga saad sa Dios sa imong kinabuhi? Mao na mga igsoon, importante kaayo personal tagsa-tagsa nato kinahanglan atong basahon iyang pulong. Kaya ang iyang mga saad naa sa iyang pulong. Unya kana iyang pulong mga igsoon, pwede na nimo maklaim nga imuha. Kung unsa iyang gisaad kaniadto bisan pa sa panahon sa Genesis hangtod pa sa mga Old Testament, kung unsa iyang gisulti mga igsoon, you can claim at that today para sa imong kaugalingon. Nga naman, si Lord nagsulti dili lang para dito. All His words is for generation to come. Bisan pa sa mga tao nga sunod nato, kung naapay mga generation nga sunod nato mga igsoon, yawa na ta. The same principle, the same word of God, the same faithfulness of God diha sa ilang kinabuhi. Namo ko iban nga maingon nga, ang Ginoo nagsulti ra na sa mga Israelites para ra na ilaha. Igsoon, wala na ang division. Gibuak na, gibungkag na ang division. Matod pa sa pulong sa Dios nga, tanan nga mituo kang Ginoong Hesukristo, nahimong connected, nahimong mga anak ni Abraham. So kung unsay iyang gi-promise ngadtong Abraham, ngadto sa mga Israelites, nga even before pa ni Abraham, dili pa man sila mga Israelites, igsoon, maato na. Because of Jesus. Jesus is the connector of the covenant. From generation to the next generation, gisumpay na niya sa iyang kamatayon. Mao na kung nituo ka ni Jesus, na Jesus imong kinabuhi, igsoon, connected ka sa mga saad sa Dios. Apil kang makatagamtam sa pagkamaayo o pagkamatinud-anon sa Dios. Apil ka ana, apil ka og ang imong pamilya. Mao na ibutang ang imong pagsalig. Whatever happens sa imong kinabuhi, ingnon nimo si Lord, Lord, I know matinud-anon ka. Kay balo ko nga di ko nimo pakyason. Kay balo ko, Lord, nga dili ko nimo biyaan until nga matuman ang iyong mga saad sa akong kinabuhi. Number 2, God is so faithful to keep us firm until the end. Ang iyahang gisugdan sa tong kinabuhi, igsoon, ang iyahang pagluwas ka nato, ang iyahang pagdala nato diya sa iyahang kahayag, igsoon, dili lang kay one time ra. Nga bisag naapatas kalibutan, taliwala sa mga dautan, taliwala sa mga temptations, taliwala sa mga pagsulay, siya faithful kayo nga mo, gunit nato, aron dili ta mapukan, dili ta mabalik ngadto sa kangit-ngit, hangtod na sa katapusan. Amen? Iyon ana ang iyang pagkamatinud-anon mga igsoon. He will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful. He is so faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. So ang iyang saad diha, nga iya yung tumanon, nga iya kang gunitan, nga maligon ka, hangtod sa katapusan, nga mo, one day, i-present mo imong kaugalingon ngadto kaniya, nga walay mancha. O ang Dios nga naghimo ana, matinud-anon. Igsoon, ang imong pag-anhi, ang imong pag-alagad sa Dios, ang imong pagsunod kaniya, dili kawang. Ang imong pag-anhi dinhi, dili waste of time. Imong gi-build up ang imong pagsalig sa iyang pagkamatinud-anon. The moment nga mo duol ka sa Ginoo, the moment nga mo apil ka sa panagtigom, the moment nga mo sampit ka niya, imong gi-build up ang imong pagsalig ngadto sa iyang pagkamatinud-anon. Tungod kay daghang panahon igsoon nga kita pod malipat ta. Malipat gyud ta. Kay mao man trabaho sa kaaway, lipat-lipaton man gyud ta. Ipalayo man gyud ta niya sa Ginoo. Lingawon man gyud ta niya. Pero every time nga niya ta, si Lord nag-keep na nimo ana. Iyang gilig-on ka, giandam ka niya para unya sa umaabot. Yun ana ka faithful ang atong Ginoo mga igsoon. Amen. Sa chapter 10 verse 13,
Mato pa niya, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Si Lord, nakahibalo siya sa imong capacity. Nahibalo siya sa imong strength. Kita lain-lain tagkusog igsoon. Usahay, dali kita makasaway sa uban nga, ikaw ba, dalian ni mo matintal, oy, dalian ni mo matintal, oy. Igsoon, ang iyang strength, hinay pag, or dili pa kaya siya kusgan. Ikaw po kusgan na ka. Pero doon na po porsyon at siya mong kinabuhi, nga luya ka, niya kusgan siya. Ingon si Lord, dili niya tugutan ang mga temptasyon nga moabot nimo nga labaw pa sa imong makaya. Amen. Kung doon na temptation, igsoon mo ka nga, Lord, grabe naman ingon si Lord. Igo-igo ra na. Igo-igo ra na. Sakto-sakto ra nimo. Kaya the more ka nga patasan niya ang iyang temptation or iyahang pagsulay sa imong kinabuhi, the more masukod og asa nakutob ang imuhang kusog strength nimo. Pero dili siya mulapaw, ana. So paghatag niya, pagtugot niya, ana, tanaw niya nga murag nagkamang-kamang na ka nga, Lord, bugat na kayo, di na ako kaya. Dagan, sampit ka niya, salig ka niya. Ingnon mo siya, Lord, you are faithful. Kay balo ko nga, imo kong tabangan, ani. And God will come and He will provide a way out. Tagaan ka niya og bagong dalan para gawas ka o maka-endure ka anang maong pagsulay igsoon. So dili ka niya pasagdan. He will keep you firm until the end. Ang importante lang, itugyan ang imong kinabuhi. Isalig ang imong kinabuhi diha sa iyang pagkamatinud-anon. Kaya dili man siya makakip nimo kung mulikoy ka, mupalayo ka. Ayaw palayo sa Dios. Ang iyang pagkamatinud-anon, naara kanunay. Bisag usay, dili nimo ma-feel na, pero naara na mga igsoon. Busa ayaw, palayo. Si Apostle Paul, nagdasig na po siya dire sa mga taga-Tesalonica, but the Lord is faithful. Sila mga igsoon, si Paul iyang gisulti nga, kami ni agimig ingon ani, mga pagsulay, mga dagkong pagsulay. Pero niyo siya, but the Lord is faithful. And He will strengthen you and protect you from the evil one. Ligonon mo niya, panalipdan mo niya, gikan sa mga dautan. Amen. So ang imong kinabuhi, safety, diha sa Ginoo. When you trust, sa ding isalig nimo ang imong kinabuhi, diha siyang pagkamatinud-anon, kaya nabitang every day, imo siyang sultihan nga, Lord, I know you are faithful. I know, Lord God, nga di ko ni mo biyaan. You are faithful. Nining akong journey karon, nining akong trabaho, nining akong plano. Lord, kay balo ko nga imo kong ligonon, ani. Kini mga pagsulay nako, kay bako mas ligoon pa ko, ani. Lord, imo kong panalipdan, nga dili ko matumba, hinuon, mahimo kong maligoon, o Dios. Kay balo ko ni ana, ako ni isalig nimo. Amen? Kaya atong kinabuhi sa kalibutan, mga igsoon, bisag na akas Ginoo, mas grabe pa noon ang imuhang mga maagian. Nga naman, naamayawa. Ang yawa, nagtinguha man sa imong pagkapukan. Ang yawa, nagtinguha ng mapildi ka. Mauna nga, maninguha gid siya. Sulayon yun kaniya. Usahay makadungog istorya nga na moingon nga, mas may pamantong wa ko apil-apil anang simba-simba, anang apil-apil anang ilahang kuan diha. May paiwala ko mo apil kay okay pa to sa una. Kato bitang sige pa ko sa kumbisyo, murag arang-arang pa to. Karon na noon nga nagbiya na ko sa kumbisyo, nagtinarong na ko, nagampon ako, simba na ko. Sana man yung kinabuhi Igsoon, tinguha na siyawa. Gusto niya nga tumbahon ka. Mao na nay uban wala gyud ka agwanta ning distansya, ning undang, ning balik sa daang kinabuhi og ni grabe na Ginoo ang ilang kinabuhi kalisod. Mao ni timan-in ninyo. Sa panahon nga mo distansya ka sa pagkamatinud-anon sa Dios, ikaw na lang. Ikaw na lang na.
Kinsa man unya manalipod nimo. Kinsa naman unya miingon nimo nga kuyugan ti ka. Di ti ka buhian, di ti ka biyaan, hangtod nga matuman nako ang akong plano diha nimo. Kinsa may musulti nimo ana? Asa man ka mo dangop sa panahon nga di na nimo kaya? Di ba wala? Pero usahay mga ison malipat gyud ta ana. Usahay pangitao na to ang kalipay nga diha-diha ra dayon. Di na to tugutan nga si Lord mulig-on na to, mo protect na to. Bisan pa sa mga pagsulay. Mubura kay atong pasensya usahay. Pero gusto na kong ipaybalon niyo karon igsoon. There is always a chance to go back to the faithfulness of God. Balik ka. Isalig. Ibutang. Kaysa ako bitaw nga principle mga igsoon. Buhi man kung patay, ang importante nakos Ginoo. Dato man o pobre, ang importante nakos Ginoo. Pero mas magi itong dato. Buhi man kung patay, mas magi itong buhi po, no? May kwarta magswala, ang importante na as Ginoo. Pero, mas magi itong na kwarta. Mas maayo, magginana, mas maayo. Pero di na mo hinungdan, nga mo distansya ka. Atog yung tanawon pag-ayo nga, mag-unsa man akong kinabuhi kung wala ang Ginoo. Asa man ko paingon? Kinsa may akong padulngan? Kinsa may sampiton nako? Wala. Only God. And your God, our God, is so faithful. Bisa kapilat mo talikod, kapilat mo distansya, He is always waiting for us. Nagahulat ra siya, igsoon. Usay ato siyang palaguton. Magpost-post din ta sa Facebook ngayon, ani na ta. Usahay bitaw, ang nagtuotag, ang leader mo itong ipalagot, dili man si Lord man. Nabito sa una pa na, nga, nibiya siya sa simbahan, biya siya sa Ginoo. Balik siya sa iyang inom-inom, butang din siya sa lamisa, siya mga beer, picture-picture din siya, post sa Facebook. Huna-huna siguro niya, akong palaguton, akong leader. Akong pasuyaon, akong leader. Akong palaguton si pastor. Nga di anan ako karon. Iksoon, dili si pastor, dili si leader, ang imong gipalagot si Lord. Amen? Si Lord, oy. Pero bisan pa magkapila siya maglagot, kay faithful man lagi siya. Ay, inigbalik ni mo, welcome, ragyahapon ka. Kay faithful man siya. Ang problema, makabalik pa ba? Maabta niya ka mamatay. So ay kumpiyansa. Kaya itong kinabuhi, anytime, pwede kwaos Ginoo. Uroy, mataymingan. Ngayon mo siyang gipalagot, tinyaan ng panahon na namatay ka. Di na ba na matawag, simbako ng kamatayon? Ang ba, manuktok, manuktok kay simbako. Dili, oy. Di na matawag simbako, di na madag simbako igsoon. Ang kamatayon, muabot yun na sa tao. Ang importante, maabtantaan ng panahon na nagsalig ta sa Dios. Amen? So, whatever happens, bisa kung sa mitabo sa imong kinabuhi, sa imong panginabuhi, sa imong relasyon, sa imong personal, panglawas, finances, tanan igsoon, isalig sa Ginoo. Ipiyal sa Ginoo. Labi na ninyo mga batanon pa, mga singles, or kato mga young couples, daghan pa kayo pwede i-enjoy sa Ginoo. Daghan pa kayo siya tumanunon sa inyong kinabuhi. Kami nga maedad-edara nagjutay, ako 30 kape naman ko. Ang kapin kay 19, pilatanan. O kamulay ana. Hapit na mo 50, no? Murag gamay-gamay na lang amo mga gitugot sa Ginoo basig mo abot pa mig mga 200 sa taas-taas pa. Pero murag layo naman na. Murag tan-aw na to. Gamay-gamay na lang. Mao na kami mga idara, pareha edad nako mga dool na 50 nga to taas, paninood na mo oy. Ay na pa paglikoy-likoy, paninood na mo. Kay hapit na ta mo sahop. Pero kato mga batanon, nagsalig biya to sila. Daghang biya kay mga batanon po, nga nadamagas motor, patay. Na-disgrasya, patay. Napusilan, patay. So wala edad. Pero mas maging mangandam ta. Maninood ta tanan. Amen? Pero ako nakita ba, every young people, makita na ko nga,
Labi na gyud kung makita na ko nga murag nag-usik-usik sa kinabuhi, patuyang na lang. Yung ko sayang nga ani niya, oy, daghan pa kain siya matagamtam nga maayo gikan sa Ginoo. Kanong iya mang giusikan? Usahay ato na siya mudangob sa Ginoo nga nagtinga na, gusto kong mga lagad sa Ginoo. Kasayang ang imong i-enjoy unta nga mga maing butang sa may paglawas. Sayang nga, wa gid nimo makuha. Akong ika-advise ninyo, mga batanon, mga dili lang kay kato single, igsoon. Napay mga 20 years, 30 years nga inyohang i-enjoy. Sog di na nag-enjoy karon ang presensya sa Ginoo. Kay daghan pa kay na. Knowing that God, your God is faithful. He has many promises na sa imuha. I-enjoy na. Yeah, mingon din siya, Pastor, wala lagi ko mag-enjoy karon, naghilak man lagi ko. Nga naman, gibuwagan man. Basig di na para imo. Basig gitagana na Lord para sa uban. Ayog ang kuna ang para dili para imo. Amen. Ay dili pasabot nga ning nagbuwag mo, wala na ang Dios dili na dayon matinud-anon. Matinud-anon gyapon ang Dios. Nga naman, dili siya makabsan og mga may plano sa imong kinabuhi. Dili siya mahutdan og provision para sa imuha. Amen? Number 3, mga igsoon, He is so faithful to forgive us when we sin. So naatay mga kasaypanan, yan ang gisulti, oh. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. Ang nakasayop manggod sa uban, ayun ani. Usahay, ang yani nga senaryo. Pag ang usa ka tawo makasala na, mutago siya. Hinoon mo man na normal, si Adan gani, tago mo gani si iba. Pero, bisig ni tago siya, nagpalayo siya, gitawag sa Ginoo, Adan, asan man mo? So, nigawas si Adan. Ang uba mga tao karon bisag gitawag na sa Ginoo, di na mo gawas. Kay ganahan pa magpakasala. Ikaduha, naapoy mga tao nga nagtuo sila nga normal na ning butanga among gihimo. Ila pong abusaran ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ila pong abusaran ang pagpasaylo sa Ginoo. Pasayloon rabi ta sa Ginoo. Sige, ato ni buhaton. Total na araman sila pasayloon raman ta. Igsoon ayaw po kumbiyansa. Ayaw abusari. Amen. Kay mo resulta man na sa imuhang ang consequence ana dili man na karon. Timan ini ninyo ha? Timan igini ninyo. Kung nakasala ka karon yawa nimo or imo gi-release sa Ginoo, unya imo gyapong gibuhat imong igsoon, pwede kaayo nga sa karon pa lang okay ra imong kinabuhi mayo ka nga sige man tagkasala no pero okay ra man normal ra man ni. Igsoon sunod ana mga panahon mag-ani ka. You will reap. Because kanang buhata karon sama ra nga nagtanom ka, hinay-hinay ng manubo, inikabutsunahan, matingala ka. Lord, naninood man ko nimo, ning biya naman ko sa pagpakasala. Kato na imong gitanom. Ingon ang Bible, kung unsa imong gitanom, imong yung anihon. Muna akong isulti ninyo. Ayaw pahimusli, ayaw abusari ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ayaw og abusari ang pagkapatinud-anon sa Ginoo. Yes, yan ang gisaad. Asa man to? Yan ang gisaad. He is faithful and just and He will forgive us our sins. And mulimpyo pag yun siya, cleanse us, purify us from all unrighteousness. Meaning, nganong naamay mo purify, kaya kung mapasaylo siya, iyan ang limpyuhan. Ayaw hugaw-hugawig balik. Ayaw hugawig balik, kaya yan ang gilimpyuhan. Ay, ikaw kunobe. Humana ka panghugas sa imong plato, niya gihugaw-hugawan sa mong anak. Hugas na po ka. Niya humaghugas ni mo, imong gipail ito, tuwa na po, naghuhugawan na po siya. Alatoso, nagyod ni mo, oy. Amen. Inay mo tapat ay dili ta maghuot nga malatusan sa Ginoo. Faithful siya nga mapasaylo, pero ayaw di na to abusaran ang yang pagka-faithful
nato. Ato pod nga tugbangan ang iyang pagka-faithful. Mato pa sa Hebrews 8:12, "For I will forgive their wickedness and will remember the sins no more." Nindutan ni Lord, pag siya mo pasaylo, di na niya hinumduman. Amen. Di na niya hinumduman. Kita sige lang tag hinumdum. Si Lord, iya nagyong kalimtan ang atong mga kasaypanan. When He forgives, He forgets. Amen. Inana kamatuludanon si Lord. Number 4, He is faithful to finish what He has started. Kini mo inindot mga ison. O unsay gisugdan ni Lord sa imong kinabuhi, iya gid na ang tiwason. Philippians 1:6, "Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ." Si Lord, ang naa sa iyahang principle, tungo sa iyang pagkamatudaanon, ang iha kay tiwasanay. Tiwasanay. Tiwason gid niya. Si Lord, pag magsugod siya, iyang tiwason. When He came din sa kalibutan, padung na siya magsakit. Nagampo siya dito sa Garden of Gethsemane. Kaya na-fail na niya ang grabe nga kasakit. Nagampo siya. Ingon siya, "Amahan, kung mahimo lang palabyan ning kupas kasakit." Pero, yan na pong i-cancel, pero kanang tiwasanay man din no? Sige. Imuhang kabubuto, imong tuman, kay imong kabubuton, sige. Balik siya doon sa mga tao na natug. Siya, ay mo si katug diha. Pag ampo sa mo. Sige, inay mo tapad, ay sig tugtog diha. Niya, dayon. Lakaw na po siya. Kadong higayon, ampo na po siya nga, "Amahan, kung mahimo lang, ipalabay lang ni." Siya ay iris. Tiwasanay man din no? Sige Lord, ang imong kapabuto, imong matuman. Sa ikatulo, human niya pamukaw dito, kaya natugong gihapon. Portigis yun duwaa ni gabi Ampo na po siya, "Amahan. Sige na lang. Sige." So ikatulo, deal na. Sige. "I will drink." Ako nang dawaton ang kasakit. Pero, katong pagkaampo ang mga igsoon, grabe ang iyang singot. Kana bitong with pressure nga nakita sa writer nga si Matthew nga dugo na ang nanggawas. Grabe na. So bisag ingon ana naka-pressure kay balo na siya mga igsoon nga ingon ana kasakit. Pero tiwasanay man. Amen. Tiwasanay. Sige na mo tapat tiwasanay man Why biyay? Why ondangay? Tiwasanay. Si Lord, gitiwas gyud niya. Pag abot na sa mga namudakop niya, gilatos sa siya, di siya mutingog. Nga naman, ang nasiyang unahuna, tiwason ko ni. Kada lapdo sa napug, tiwason ko ni. Amen? Kita doon natin ginagmay ang pagsulay. Din ako, undang nako. Pero si Lord, every time nga mo dapat ang sakit. Asa may mga teachers, ani mga bata? Pwede rin na diha, pero ato lang pahilomon. Ang iyahang naas kasing-kasing is tiwason. Tiwason yun. Tiwasanay. Mao na mga igsoon nga, ingon siya dire, masaligon kay ko ani. Nga siya nga nagasugod og mga mahimbutang diha sa imuha, tiwason gyud na niya. Gitiwas mga niya dito sa cross. Hangtod gyud sa katapusang gininhawa, gitiwas. Kaya ba nimong tiwason ang pagsunod sa Ginoo hangtod sa katapusang gininhawa? Mao ba na imong pakigsaad karon sa Ginoo? Pag-start na ko pag-alagad sa Ginoo mga ison, this is my line. This is my line. Inko, Lord, until my final breath, I will serve you.
Kana bitong inato nga pagkasulti. Kana may ka ba nga puslan man. Nakasuway na mo, ana? Lord, puslan man nga imo kong gitawag. Diha ko sa akong trabaho, nindot na to akong trabaho. Puslan man. Nga imo kong gitawag, imo kong gigamit. Gamitan na lang yun ko, i-maximize yun niya akong kinabuhi. Kanunan akong isultihan si Lord, Lord, available rabi ako ha. Gamitan yun ko, kay mauna man eh. Amen. Kaya ako nakita ang iyang pagkamatinudanon. Gitiwas niya ang tanan. Wala niya putla. Gitiwas niya. Hangtod sa katapusan siyang ginhawa sa cross. Gitiwas niya. Mautoy pinakadakong demonstration sa iyang faithfulness. Unya karon gisugdan niya trabaho ang imong kinabuhi. Tiwaso na niya hangtod sa iyang pagbalik. Ang pangutana, naa pa ba ka inigbalik? Amen. Naa pa ba ta inigbalik? Maunay personal nato nga commitment. Nga Lord, gusto nako nga inigbalik nimo. Naagihapon ko. Magpadayon ko sa pag-alagad kanimo. Katapusan niyang word mga igsoon sa Book of Matthew. Naama siya sugo anang ibabaw no, pero ako lang giputol. Gusto nako nga ipakita ninyo ba? Matupan niya dirian, surely I am with you always. Kanus to the very end of the age. So, dili siya muundang. Bisag dili nimo siya makita karon. Bisag wala siya physically karon nimo nakita. Pero maka-feel ka siyang presensya. Maka-feel ka siyang gugma. O makita nimo ang demonstration sa iyang pagka-matinudanon. Na ako'y mga final verses nga ihatag ninyo mga igsoon regarding His faithfulness. The reasons we trust in His faithfulness. In Psalms 33 verse 4, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Igsoon, sa tanan niyang gibuhat sa imong kinabuhi, nakatay-up ang iyang pagkamatinud-anon. Ambot pasabot ni Ana, nga bisag dili pa nimo masabdan sa pagkakaron, ang buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, nakatay-up ang iyang pagkamatinud-anon. Everything nga iyang gibuhat, apil diha, nakasugal diha, ambot pasabot, nakasalalay ang iyang pagkamatinud-anon. So tuguti lang siya nga motrabaho sa imong kinabuhi. Psalms 57 verse 10, for great is your love reaching to the heavens, and your faithfulness reaches to the sky. Kini bitaw pagkasulti ang mga igsoon description sa salmista. Kana bang unlimited? Magiskot kag sky is unlimited na. Meaning, you cannot measure unsag yun ka matinud-anon ang Diyos. This is the reason why we put our trust in God's faithfulness. He is so faithful. 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful. Pila kahigayon na nahimutang unfaithful sa Ginoo. But He remains faithful. For He cannot disown Himself. Dili niya pwede malimod iyang kaugalingon. Dili niya pwede ma-deny. Dili pwede niya i-express iyang kaugalingon. Unsa da siya? He is a faithful God. So bisa mag-unsa pa ta, dili niya kapugnan ang pag-express that I am faithful, God. Naghulat ra ko nimo, kuyugan ti ka, panahon nga murag musimang ka, sagdi lang, balikan lang ko, I am faithful, I will wait for you. I cannot deny, I cannot disown myself. Ingon si Lord,
Dili na ako pwede madinay. Di na ako matago ang akong pagkaako. Bisag panahon nga, dili na ka matinodaanon, I will remain faithful kay ingon ana ko nga Dios. Angay ba siyang saligan? Angay siyang saligan. In whatever circumstance ay mong kinabuhi, God is faithful. He is faithful. God's faithfulness releases unmerited favor sa atong kinabuhi. Usam ng unmerited, dili ta angayan, undeserving sa pabor. Pabor gani mga igsoon, bisag mga imposibleng butang, mahimo nimo pabor na sa Ginoo. Ang iyang faithfulness, nag-release na siya og unmerited favor sa imong kinabuhi. Ikaduha, it results to our salvation. Nagsulti na siya daan. Even sa panahon pa ni Moses, gisulti na daan. Nga dunay mo abot nga Misaya, dunay mo abot nga manluluwas. Gisulti ni Prophet Isaiah nga, unto us a child is born. Tungod kay ang atong Dios matinod-anon, bisag unsa kadugay na to, nga mga pulo nga iyang gisulti, dugay nang nangamatay ang nagsulti ato. Nagsulat ato nga gigamit sa Ginoo, pero atong na-enjoy karon. Niresulta sa atong kaluwasan. Ang atong kaluwasan, nahatag ni nga nato tungod kay matinod-anon ang Dios sa iyang plano, iyang gisaad kaniadto. Nga luwason niya ang tanang tao. O karon nag-enjoy ta. Amen? Nag-enjoy ta sa resulta sa iyang pagka-matinod-anon. And it raises our faith to maturity. Every time nga imong tutukan ang pagka-matinod-anon sa Dios, mo level up ang imong pagtuo. Kabisan pag naanay mga kuso-kuso sa kinabuhi, mingon gyapon ka, I still believe that God is faithful in my life. I still believe that He will never leave me. And also it makes us remains, or it remains in us until the end. So timan ini, His faithfulness remains in us until the end. His faithfulness will find you. His faithfulness will locate you. Makaplagan jud ka sa iyang pagkamatinod-anon. His faithfulness will always release favor sa imong kinabuhi. Mo na mga igsoon, I encourage you, put your trust in God's faithfulness. Naamang kay kawadon ron, na ay murag medyo shaking sa imong relationship, na ay medyo murag confusion sa imong padulngan, naglibog na ka ni unsay akong desisyon, murag nakuyawan ka sa imong kaugmaon. Igsoon, our God is faithful. Dili ka niya ipahamak, dili ka niya pasagdan, dili ka niya talikdan. Pakpakan na to si Lord, mga igsoon. Manindog ta? And this morning, let us recall the faithfulness of God in our lives. Daghang mga panahon igsoon nga nahimong na distansya bakatas Ginoo. Pero naaragya pon siya, He is faithful. He's like the sun that rises every morning. His faithfulness remains. The creation, ang mga binuhat sa itong palibot, maghatag na to og reminder that our God is faithful. Your blessing every day, the food, the very food that you eat every day, will remind us that God is faithful. Ang gininhawa nga imong giginhawa karon, it reminds us that God is faithful. The strength nga atong gigamit, it reminds us
that God is faithful. The victory from temptations and from persecutions or mga trials, it reminds us that God is faithful. Look at your life now. Your life is a testimony to God's faithfulness. Gibless ba ka ni Lord karon? Giusab ba ka niya? It is because of His faithfulness. Imo bang nasinati? Ganun ay kalahian na imong kinabuhi? Dili ta perfect ang atong pagsunod sa Ginoo. There are many times nga medyo motipas ta sa iyahang kagustuhan. There are many times that we are unfaithful. Pero grabe ka, faithful si Lord. Gusto ko na nga inyo ning bawnon kining maong mensahe. Inig atubang nimo sa imuhang kinabuhi. The realities of life, always recall the faithfulness of God. Inig atubang nimo sa mga hardships, or igatubang nimo sa mga blessings. Inig atubang nimo sa mga harvests. Remember the faithfulness of God. When you remember the faithfulness of God, dili nimo mapugnan ang pagpasalamat sa Ginoo. Dili nimo mapugnan to give glory to God. Wala man tay lain nga hatagan ini ang Dios ra. So this morning, in your heart, honor Jesus. In your heart, give Him the glory. Praise Him and thank Him, for He is faithful. Ang imong nasinati karon nga panalangin, kausaban, dili pa na mao. Dili pa na mao. You are to experience greater things than this. Greater blessings than this. Because level by level, the Lord will allow you to experience it because of His faithfulness. Atong awitan si Lord aning maong awit igsoon. That because of His faithfulness, we will stay with Him forever. Hallelujah. When the darkness comes against me and the Red Sea tries to trap me, Lord, You were there. You made a way. Thank You, Lord. When the storms try just to drown me, And the waves rise up to drown, You took my hand and You rescued me. God, You stay the same. Thank You, Lord. And You never change. You are so faithful. God, You are so good. You have been with me from the start, so I stay with You. In my valleys, You are with me. In my battles, You are for me. You never fail to give me victory.
the start, so I stay with you. When I seek you and love you, you were always there. When I call you and I see you will always hear. When I seek the Lord, when I seek you and long for you, you're always there. When I call you and run, yes, Lord, you will always hear me. Thank you, God. You are so faithful. We put our trust in you. Come on, worship Him because of His faithfulness. Glorify His name. Oh, Jesus, we thank you, Lord God. Oh, we worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, sing it again. You are so faithful. You are so faithful. And God, you are so, so good. You have been with me from the start. So I stay with you, God. You are so faithful. You are so faithful. And God, you are so, so good. You have been with me from the start, so I stay with you. You are so faithful. God, you are so, so good. You have been with me from the start, so I stay with you. Did you feel the faithfulness of God? Did you experience the faithfulness of God? Ayaw pugni ang imong kasing-kasing sa pagpasalamat kaniya, igsoon. Ayaw pugni ang sulod nimo nga modaig sa iyang pagkamantinod-anon. Come on, open your mouth and thank the Lord for His faithfulness in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your faithfulness, Lord. Hallelujah. Lord, walay sama kanimo. Walay sama sa imong kamatinanon, Ginoo. Lord, among ipiyal niya kanimo among kinabuhi. Among ihalad kanimo among kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Sukan pa sa sinugdan, Ginoo. Hantod karon ang imong pagkamatinanon na nagawaman ka kanamo, Lord. Wala ka mabiyag kanamo, Dios. Nagpadayon ang imong pagpanalangin. Ipanalipdan mo kami, Ginoo, sa tanang adlaw. Salamat, Lord, nga imo kaming ilayo gikan sa mga kadaot. Lord God, ang imong pagkamatinanon mo'y naghatag ka na mo, Diyos, Lord God, o pabor. Ang imong pagkamatinanon nagdala na mong kaluwasan, Ginoo. Ang imong pagkamatinanon, Lord God, nagapatubo sa among pagtuon niya kanimo, Lord. Ang imong pagkamatinanon, Ginoo, magpabilin din ka na mo hangtod sa katapusan, o Diyos. Hallelujah. Magpabilin kami niya kanimo, Ginoo. Tungkol sa imong pagkamatinanon, Lord. Lord Jesus, among tiwason ang among pagsunod kanimo. Kay imong gitiwas ang proseso sa among kaluwasan. Imong gitiwas ang mga pag-antos hangtod sa katapusan. Imong gininhawa dito sa cross. Imong gitiwas busa among tiwason ang among pagpasidungog kanimo, ang among pagsunod kanimo, Lord. Kunining orasa, Lord, among i-recall o among i-celebrate, Lord God, ang imong pagkamatinood-anon. Imo kining gisilyuhan sa imong dugo dito sa cross. Busa nining kabuntagon, Lord, we will partake the communion. Among i-refresh ang amo ang pagsalig o pagtuo kanimo.
nga tungod sa imuhang gibuhat isto sa cross, Ginoo, nakabaton kami sa kinabuhing walay katapusan. Thank you, Lord, for your faithfulness. Church, prepare. Let's prepare for our communion. Nasa itong atubangan karon. The bread that symbolizes the body of Jesus and the wine that symbolizes His blood. Ato ning pagadawaton uban ang pagsabot niini with understanding and with faith in our hearts. Let's pray first. Father, thank you for sending your Son, Jesus Christ, to die in our place. Lord, salamat kayo. Jesus, nga imong gitiwas, even though grabe ang pagpaaga sa imong dugo, apan tungod kay matinud-anon man ka, imong gitiwas ang tanan. Niya karon, Lord, sa mga tubangan, ang mga elemento nga din among dawaton karon. Lord, panalangini kini. Panalangini usab ang usag-usa ka namo, Lord, nga mo partake niini. Lord, hinlui kaming tanan sa imong dugo, pasaylua kami, aron mahimuming angayan nga mo partake nining mo ang communion karon. Panalangini ang matag usa nga modawat niini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Kuha ang imong share igsoon, nastubangan nas. Thank you, Jesus. The punishment that brought us peace was all upon His back. He gave His life as a ransom for our soul. Hallelujah. Thank you, Lord. So much pain and suffering, He bore them by Himself, and was despised and was denied by all. He was crushed, He was pierced, And He breathed His last to give us life. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb that was slain and rose again. Glory to the Son, glory to the Son, glory to the Son, Jesus Christ, our Lord and King. And He
sa tumakamot, igsoon. Humana ba luyo? Okay na diha luyo? Wala pa? Okay. Sama. Wala pa. Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Okay, once again, nasa itong mga kamot karon ang mga elements, mga igsoon. The bread, this is just an ordinary, simple, ordinary bread, ngay mga gikuftan, but this symbolizes the body of Jesus. By faith, we can recall nga ang lawas ng Ginoong Hesus gisamaran, gilansang sa cross, gipatay. Aron kitang tanan mahiyo sa pagbalik ngadto sa atong amahan nga langit nun. Ang iyang lawas nagsimbolo sa kortina nga diin gigisi aron kitang tanan doon na access, makaduol na ta sa presensya sa Dios, makasampit na ta niya igsoon ug mahitbalik ang atong relasyon ngadto kaniya. Ang wine nga naa karon sa imong kamot nagsimbolo sa iyang dugo na diin gi ula alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita. Dili lang kay pasaylo o dili gihugas pagyud aron mahimo tang putli og balaan sa iyang atubangan nga igsoon. Ikaduha, ang iyang dugo iyan ning himo nga silyo nga ang iyang pakigsaad matuod gayon. Iyang gipalig-unan nga iyang saad nagaingon, ako mahimong inyong Dios o kamo mahimong akong mga katawhan. So iyan ning gipaagasan og dugo aron ang maong kasabutan malig-on og matuman gayod. Og karong adlaw nag-celebrate ta kay natuman ang iyahang pakigsaad kanato. Nahimutang iyang mga anak, iyang katawhan. Og nahiusa ta ngadto kaniya og napasaylo ang atong mga sala. So mo ni ato ang kanunay hinduman og ato ibutang sa tong kasing-kasing. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Ato nga sa pagkaon ng pan. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup, this blood, is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Ato na nga sa pag-inom mga ison. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Yes, we glorify your name. Thank you, Lord Jesus, for your faithfulness. Thank you for your love. Thank you for saving us. Thank you for your body and your blood, Lord. Nga among nadawat o Diyos, Lord God. Thank you for uniting us with you, Lord. Salamat sa pagpasaylo sa among mga sala, Ginoo. Salamat o Diyos, God, sa imong gihatag namong kaayuhan. Salamat nga karon nahimo ming imong katawhan og ikaw among Dios. Hallelujah. Ibayaw imong kamot mga igsoon. Gusto ko magampo alang kanimo.
pamahalaan niya karon o Dios. Gibayaw ang mga kamot ni imong katawahan, imong mga kaanakan o Dios. Resulta niya o God sa imong pagkamatinud-anon. Nga ang imong pagkamatinud-anon, naghatag ka na mong pabor aron pasayloon kami. Naghatag na mong kaluwasan. Naghatag na mong pagtuo, Ginoo, ang imuhang pagkamatinud-anon. Ug salamat Lord nga niya kami karon nagbarog din tungod kay ikaw matinud-anon gayon. Nagpabilin ni kanamo ang imong pagkamatinud-anon o Dios. Ako gihalad kanimo karon imong mga kaanakan. Salamat o Dios nga ang mga panalangin nga imong gi-reserve para sa ilaha, ila gayong madawat Ginoo. Walay bisan unsa man nga mga babag, akong giguba ang tanang babag sa panalangin. Batok sa ilang kinabuhi in the name of Jesus Christ. Marilis ngayon ang tanang panalangin ngadto kanila. So right now, Lord, samtang magpabilin kami nga magsalig sa imong pagkamatinud-anon, ako pong i-declare, Ginoo, ang tanang panalangin diha sa matag kinabuhi, Lord, kasi imong mga anak. Spiritual blessings in the name of Jesus Christ. Lord, nga magpadayon ang among kadasik. Physical blessings, Lord God, kayo mo kami tagaan mayong panglawas o tagaan mo kayuhan ang among mga balatian, Lord. In the name of Jesus Christ, right now, receive your healing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I declare, O God, emotional blessing. Kalinaw, kalipay, katagbawan. Magahari karon sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi. In the name of Jesus Christ. I declare financial blessings. The Lord will bless the works of your hands. Karong si Manaha, mag-aable ang Diyos o mga dagkong puntahan sa panalangin alang sa imong kinabuhi. In the name of Jesus Christ. And I declare relational blessings. Sa matag panimalay, ang Diyos maghahatag sa iyang gugma, sa iyang grasyang kaluoy sa matag pamilya, ang iyang kadagaya mag-overflow diha sa inyong kinabuhi in the name of Jesus Christ, na ang pamilya usa, na ang respeto, na ang gugma sa matag usa, bana o kasawa, na ang intact ka relationship. I declare it in the name of Jesus Christ. Labaw sa tanan, ang presensya sa Diyos magahari sa matag panimalay in the name of Jesus Christ. Come on, receive your share. Hallelujah. And Lord God, thank you for the blood that I will declare right now. The blood of Jesus Christ to cover us as our protection. Karong si Manaha, you and your household will be covered by the blood of Jesus Christ. No weapons that will be formed against you shall prosper. You are always victorious. You are always fruitful. You are always successful for the glory of the name of Jesus. Hallelujah. And may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all in the name of Jesus Christ. Come on, give